po tayong confidential funds na winaldas ni Sara. Di ba? Hindi niya maipaliwanag doon sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso kung saan napunta ng talagang katotohanan ang pondo na ito. 625 million, daan-daang milyon na mga confidential funds na pati si Mary Grace Piatos at si Chel Jokno ay mayroong pangalan at mayroon pang more or less mga 900 na mga pangalan na mga peke na mga walang birth certificates na in-issue ang PSA. At hindi lamang yan. Saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na sasabihin nyo na kinakampihan nyo pa at magpapahukay sa libing ni late President Ferdinand Marcos Sr. at magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin at magmumura ng PI sa mga ito. At pinagtatanggol nyo pa, kayo ang asong ulol. Hindi lang ulol, mga bobo, mga tanga, mga estupido, saksakan kayo ng bobo. May punto naman talaga si Papa Sek. Sino ba naman kasing tanga at bobo na papayag na ninakawan ka na, happy ka pa? Ninakawan ako, 65 million. Ninanakaw yung taxes. Yung mayaman siya dahil sa taxes ko. Wow, no naman, I'm so happy. Duterte! Duterte! Ang saya-saya ko, 51 billion pesos ginamit daw sa flood control pero binabaha pa rin ang Davao. Woohoo! Duterte pa rin forever! Ang saya-saya ko talaga. Oo, yung pera ng DepEd, kinurakot. Grabe, saya-saya ko. Yung anak ko hindi makapag-aral. Woo! Duterte forever! Pero mga kababayan, wala hong mas tutulad pa sa kabaliwan na inilabas today ng mga DDS. So ano ba nangyari? Well, I'm sure alam niyo na kung ano nangyari. Na si Papa Sek Larigadon ay kinasuhan ng contempt. Oo, pinapakontempt, indirect contempt ng mga DDS. Oo, nakakatawa. Nakakatawa na lang. Alam niyo mga kababayan, sa sobrang desperado nitong mga DDS na to protektahan whatever so-called win that they got dito sa Supreme Court. Pati yung mga kritiko ng decision, kinakasuhan nila. Isa-isa nila lahat, guys. So, sabi nila. Yun ang sabi ni Topacio, ni Topacio. Freedom of speech does not equate to maligning the judiciary. Yan ang banat ng pro-Duterte lawyers na pumunta ngayong araw sa Korte Suprema para magsampa ng indirect contempt complaint. Tikas talaga ng mukha nyo. Lalo-lalo na to si Eric. Ano si Eric Celis, oh. Ang titigas na mga mukha nyo. Ano ka mo? Freedom of expression does not equate to maligning the judiciary. Sige, walang problema. Tama lang naman yun. Pero freedom of expression doesn't also mean spreading fake news. Wala kayong moral ascendancy para pagsasabi yung mga pinagsasabi nyo ngayon. Ano yung nakakatawa dito sa attempt nila na to? It's actually quite pitiful, mga kababayan. Sa Tagalog, kaawa-awa itong ginagawa lang to. Kasi ang gusto nila, kontrolin yung kwento. Gusto nilang kontrolin yung narrative. So, ang gagawin nila, mga kababayan, para kontrolin ang narrative, sa lahat ng kokontra noon, kakasuhan nila. Yun yung sinabi ni Topacio. Ginawa pa pang sangkalan yung Supreme Court. Come on. You think hindi kayang ipagtanggol ng Supreme Court yung sarili nila? Larigadon! Asong ulol! Larigadon! Asong ulol! Kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa ring kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Tangat bobo ka daw, Topacio! Kulang pa yan, mga kababayan. Actually, mas gusto ko yung sinensahin kanina ni Papa Sek. Sinensahin ni Papa Sek. Ito, panoorin natin ng buo. Asong ulol daw. Kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa ring kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Saan na po tayong confidential funds na winaldas ni Sara? Diba? Hindi niya maipaliwanag doon sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso kung saan napunta ng talagang katotohanan ang pondo na ito. 625 million, daan-daang milyon
na mga confidential funds na pati si Mary Grace Piatos at si Chel Jokno ay mayroong pangalan at mayroon pang more or less mga 900 na mga pangalan na mga peke na mga walang birth certificates na in-issue ang PSA. At hindi lamang yan. Saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na sasabihin nyo Correct. na kinakampihan nyo pa at magpapahukay sa libing ni late President Ferdinand Marcos Sr. at magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin at magmumura ng PI sa mga ito. At pinagtatanggol nyo pa, kayo ang asong ulol. Hindi lang ulol, mga bobo, mga tanga, mga estupido. Saksakan kayo ng bobo. Paano? Saksakan ka raw ng bobo. Tinawag niyo siyang asong ululo, di tinawag kayo saksakan ng bobo. May punto naman talaga si Papa Sek. Sino ba naman kasing tanga at bobo na papayag na ninakawan ka na, happy ka pa? Ninakawan ako, 65 million. Ninanakaw yung taxes. Yung mayaman siya dahil sa taxes ko. Wow, wow naman, I'm so happy. Duterte! Duterte! Ang saya-saya ko, 51 billion pesos ginamit daw sa flood control pero binabaha pa rin ang Davao. Woohoo! Duterte pa rin forever! Ang saya-saya ko talaga. Oo, yung pera ng DepEd, kinurakot. Grabe, saya-saya ko. Yung anak ko hindi makapag-aral. Woo! Duterte forever! Yan si Atty. Ferdy Topacio, kaibigan ko yan. Style niya talaga mag-ingay. Kasi kung hindi siya mag-iingay, wala siyang kliyente. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima yan, akala magaling ang kanyang depensa dahil kasi maingay, pero lahat sila nakakulong. O asan sila? Si Rodrigo Duterte, Nakakulong! Paco Buloy, Kulong! Kulong! si Teves, Kulong! si Casiong, lahat Kulong! yan nakakulong. O yan ay lahat ay mga abogado niya, si Ferdy Topacio. O kasi maingay. Hanggang ingay lang naman. O di ba? Pero hanap buhay yan. O hindi bali na, pagbigyan na natin yung hanap buhay niya. Oo, hayaan na natin. Hanap buhay yan. Gusto ko yun. Gusto ko yun, ha. Gusto ko yung statement na yan ni Papa Sek. Don't hate the hustler, hate the hustle, di ba? Ganun, tatawag nga dyan, eh. Yun nga lang, sa lahat ng isyong sasaw-sawa mo, yung bagay na galit pa ang taong bayan. Ayun lang. So, good luck. Good luck. Oo, kung masasalo mo yung galit ng buong bansa sa'yo ngayon. Hindi lang ho si Papa Sek ang nagalit. Oo, na-mention nga kanina, si Ascuna tsaka si Carpio, nagpa-presscon pa, nagpapa-interview pa. Kinasuhan ba sila? Hindi. Takot lang nila, yung mga dating justices yun. Pero mga kababayan, ano ba kasi yung sinabi niya? Ito kasi sinabi ni Papa Sek. Actually, pinakita ko to kahapon. Pakinggan natin ulit. Wala namang political scores na tinitingnan dyan paano nila lalampas sa isip nila yung meron certification ang AFP na yung 15 million na sinasabi ng OBP na binigay nila sa Armed Forces of the Philippines noon sa isang youth seminar nila, sabi ng AFP, wala kami nare-receive. So doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera Tapos sasabihin mo, political score. Paano na yung mga Mary Grace Piatos na isinertify ng PSA that there are above 900 individuals in the list who are not existing. Walang mga birth records. Paano mangyayari yun? Even si Chel Jokno, nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya nandun? O, political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagtatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So, ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yan si Bismondo na yan, tuta ng Duterte yan. Yun yung pinanggagalingan, mga kababayan. Alam nyo kasi, itong si Atty. Gadon, alam naman natin, masalimuot ang history nito sa Korte Suprema. Specifically, kay Justice Leonen. It all came to a head nung 2022 national elections nung itong writer, Raisa Robles. Oh, yun si Raisa Robles. Nag-file ng disbarment complaint laban kay Larry Gadon, kay Papa Sek. And for some reason, well, motu proprio yun, guys. Biglang na-disbar si Papa Sek. As in, talon agad sa disbarment. Walang warning, walang suspension, wala diretso disbarment, guys. Yung nangyari doon.
Walang admonition doon. Yung admonition kasi parang very stern warning yun for the Supreme Court. Tapos after na admonition kasi is the suspension. Then after suspension is disbarment. Yung disbarment is the pinakamalalang penalty yung disbarment. Tapos dito kay Sara Duterte na grave, as in really grave violations of the officer of the court. Umpisahan natin doon sa nanuntok siya ng sheriff. That is contemptible, you know why? Kasi mga kababayan, ang sheriff po ng korte is an officer of the court. Hindi man po yan judge, hindi man po yan abogado, pero parang enforcer yan ng korte. So nung sinuntok na yung sheriff, si Sara Duterte is actually assaulting an officer of the court. Pero meron ba nakuhang penalty si Sara Duterte? Wala. Nagbanta, napapatayin ang Pangulo, which is already sedition. Meron bang nakuhang penalty galing sa Supreme Court? Ni admonition? Wala. Walang nakuhang ni admonition. Pwede naman sila magbigay kahit motu proprio. Wala silang binigay. She even contracted an assassin to kill the president. Meron ba kayo narinig sa Supreme Court? Wala kayo narinig.